Good morning, good morning. May mensahe sa iyo ang Diyos ngayong umaga. Kaya huwag ka munang umalis, kaibigan. At tayo ay magkukwentuhan. At magpupuri. At tayo po ay magkasamang magbulay-bulay sa salita ng Diyos ngayong umaga. At nais ko muna kayong kantahan ng isang awitin bago po tayo magsimula. Magandang umaga. Our time now, we got 36 minutes past 5 o'clock. And today is Thursday, May 21, 2026. Sama-sama tayong magpuri sa Panginoon at magalak tayo dahil tayo ay nagising na nasa mabuting kalagayan. Ang title ng awit na to ay Pag-asa mo, Pag-asa ko. Alright, the cover. Handog ko po sa lahat ng ating mga listeners, mga kaibigan at mga minamahal na kapatid. Yamang umarating ang tanging panahon, kahit punong-puno na alas di na makaahon sa problema nating hinaharap. Di mabatik-batik takbo ng utak mo'y lalo nang kumikitig. Pag-asa bang hanap mo? Pag-asa din ang hanap ko. May pag-asa ba kaya nakikita sa ating munting mundo? Nais ko kapayapaang ginugusto. Meron pa kaya ito nanditira sa isip ng tao? Sino pa kaya ang nagdaang mga taon? Mabubuo ka lang, mabuti pang huwag nang lumingon. Sasayangin mo lang ang panahon na daan ng Panginoon. Kalimutan ang nakaraan, harapin ang nakaraan. Pag-asa na hanap mo, Jesus lang magtatamo. Pangako ng tunay sa krus, ito'y kanyang inialay. Simple lang ang hanap mo, kaya siya'y maghal sa'yo. Di tumatakbuhan ang kay tagal mo nang hinahanap. Pag-asa bang hanap mo? Jesus lang magtatamo. Pangako ng tunay sa krus, ito'y kanyang inialay. Simple lang ang hanap mo, kaya siya'y maghal sa'yo. Di tumatakbuhan ang kay tagal-tagal mo nang hinahanap. Di tumatakbuhan ang kay tagal-tagal mo nang hinahanap. Di tumatakbuhan ang kay tagal-tagal mo nang hinahanap. Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan po ang pag-asa mo, pag-asa ko. Lahat po tayo ay maraming
maraming pinagdadaraanan sa buhay. Pero lagi pong tatandaan na ang Panginoon po ay nagbibigay po ng pag-asa. Alright, maraming salamat muli sa ating mga listeners, mga tagapakinig. You're listening to The Voice of Inspiration across the airwaves. Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning, magandang umaga. Purihin po natin ang Panginoon. At maraming salamat sa mga kaibigan, mga listeners all over the world. Sa araw na ito, na muli po tayong sama-sama na mag-aral, magmulay ng kanyang salita. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi ng ating verse mula sa Psalms 104 verse 33, aking aawitan ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Kaya sinimulan ko na ng pag-awit ng isang pag-asa mo, pag-asa ko. You're listening to Living Word Web Radio, The Voice of Inspiration across the airwaves, episode 21. Purihin ang Panginoon habang buhay. Magandang umaga, magandang tahali, magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ako po ay nakikinig sa Living Word. Ikaw ay nakikinig sa Living Word. Tayo pong lahat ang buhay na salita ng Diyos. Saan ka mang dako naroon, The Voice of Inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amordi. At malugod ko kayong inaanyayahan sa isa na namang makapangyarihang pagninilay ng salita ng Diyos sa panahon ngayon na puno ng kaguluhan, puno ng kasamaan at pagod sa buhay. Nais ng Diyos na palalaanan tayo, palalahanan sa lahat ng pagkakataon na ang Diyos ay laging nariyan. Siya ay naghihintay. Kung tayo pagod na sa buhay, nais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at mamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian. Ngayong araw, ating pagbubulay-bulayan or devotion ng isang napakagandang bahagi ng awit ni David mula sa Salmo or Psalms 104 verse 31 to 35. Ito po ay continuation ng praise verse kahapon, passage na ating natalakay. Isang napakagandang verse na Sa gitna ng ingay ito ay ginawa para sa may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. Amen. Ang tinig na umaabot sa bawat puso. Wala na po tayong gagawin sa langit kapag tayo pumunta ron, kundi kumanta at magpuri sa Diyos. Kapatid, panandalian lang po ang buhay natin dito sa lupa. Samantalahin po natin na tayo ay malakas, may boses, kompleto ang kamay at paa na magpuri sa Kanya. Kaya natin purihin
hangaan ang katakilaan ng Diyos, manalangin sa Kanya, lumapit sa Kanya. At tayo ay gumalaw sa mundong ito na naaayon sa Kanyang kalooban. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataon na marinig ang iyong banal na salita, na may ipamahagi ang iyong salita. Salamat sa mga nakikinig, salamat sa mga tengang handang makinig sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay, sa biyaya at sa iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, habang kami po ay nakikinig sa podcast, live broadcast na ito, buksan mo ang mga puso, isip, linisin mo ang aming mga pag-iisip at ituwid mo ang aming mga landas. Turuan mo kaming mamuhay na may pagpupuri at pagsamba sa iyo araw-araw. Banal na Espiritu, ikaw po ang kumilos sa bawat tagapakinig. Pagalingin mo ang sugatang puso. Palakasin mo ang mahihina o mga nanghihina at bigyan mo ng pag-asa ang mga nalulumbay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang Psalms 104 ay isang awit at pagpupuri sa Diyos bilang dakilang creator or manlilikha na nagpapanatili sa buong sanlilikha. Nilalarawan dito ang kagandahan ng kalikasan, mga hayop, dagat, bundok at buong mundo bilang patunay na karunungan at kapangyarihan ng Diyos. At sa pagtatapos ng kabanata, lalo na sa verse 31 to 35, makikita natin ang personal na tugon ng salmista. Pagpupuri, pagsamba at pagnanais na mawala ang kasamaan sa mundo upang ang Diyos lamang ang maitaas. Ang sumulat po ng Psalms 104, bagamat walang direktang pangalan ng Psalms, pero ayon sa mga Bible scholars, ito ay sinulat ni Haring David, isang taong kilala sa kanyang malalim na pagsamba at pagmamahal sa Diyos. Ang tanong natin ay, bakit kaya sinulat nito ni Haring David? Maaring sinulat ito ni David upang purihin ang Diyos dahil sa kanyang dakilang nilikha. Ipaalala sa tao na ang lahat ng buhay ay nakadepende sa Diyos. Ikayati ng bayan ng Israel na sumamba at mamuhay ng banal. Ipinahayag na ang kasamaan. Ipahayag ang kasamaan na walang lugar sa banal na kalooban ng Diyos. Banal po ang ating Diyos, mga minamahal na kapatid. Pagdating ng araw, tayo po ay haharap sa Kanya. Sa gitna ng ingay ng magulong mundo, nais ni David na ituon ng tao ang kanilang buhay sa pagsamba at kabanalan. Bagamat napakahirap din gawin, it's a big effort. Akalain mo, tatalikdan mo lahat ng mga masasama at mga nakatagong lihim na ginagawa mo para maging ikaw ay isang banal sa harapan ng Diyos. Para kanino isinulat ang Psalms 104? Ang awit na ito ay para sa mga taong nakakalimot sa kabutihan ng Diyos. Ikaw, kaibigan, magpasalamat ka dahil pinili mo at hindi mo nakakalimutan ang kabutihan ng Diyos. Mga mananampalatayang nanghihina sa pananampalataya, mga taong nababalot sa takot at problema, mga naghahanap ng kapayapaan at direksyon sa buhay. Lahat ng nilalang na tinawag upang sumamba sa Diyos. Hanggang ngayon, napapanahon pa rin ang mensahe nito sa ating lahat. Purihin natin ang Panginoon habang buhay. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay walang hanggan. Ayon sa Psalms 104 verse 31,
Naway manatili magpakailanman ang kaluwalhatian ng Panginoon. Atin pong pagnilay-nilayan, ang Diyos ay karapat-dapat sambahin. Hindi lamang dahil sa kanyang ginagawa, kundi dahil sa kung sino siya. Siya po ang lumalang, gumawa ng kalawakan ng buong mundo. Kapag nakakakita tayo ng magandang tanawin, bundok, dagat, magmula sa paglubog ng araw, pagsikat at paglubog, madalas tayong humahanga. Pag nakikita natin ng kagandahan na kung saan malagininto ang mga ulap. Ngunit ang lahat ng mga yon ay gawa lamang ng Diyos. Kung napakaganda ng nilikha, gaano pa kaya kadakila ang may likha? Napakaganda ang kanyang mga ginawa. Kaya't mas mamamangha tayo pagdating ng araw na makita natin na mukhaan ang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, pagdating ng araw, ay makakasama natin at makikita natin ng mukhaan ang ating Diyos. Sa Psalms 104 verse 33, ang tunay na mananampalataya ay patuloy na sumasamba. Ang sabi dito sa verse na ito, aking aawitan ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang pagsamba ay hindi lamang ginagawa sa simbahan, kundi sa pang-araw-araw na buhay, anuman ang iyong ginagawa. Parang isang ina na patuloy na nagmamahal at nagsasakripisyo o isang ama para sa kanyang anak kahit pagod na siya. Ang tunay na pag-ibig ay tuloy-tuloy. Ganon din ang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi lang kapag may biyaya, kundi kahit may maraming problema. Ang ating isipan ay dapat nakatuon sa Diyos. Ayon sa Psalms 104 verse 34. Naway maging kalugod-lugod sa Kanya ang aking pagbubulay. Sabi dito. Hindi lamang ang ating salita kundi pati isip at puso ay nakaayon sa Diyos. Parang cellphone na puno ng virus at maling files ang kaya bumabagal yung mga cellphone natin. No? Kapag ang isip natin ay puno ng galit, inggit, at kasalanan, ay nawawala po yung ating kapayapaan. Ngunit pag pinuno natin ang isip natin at puso natin ng salita ng Diyos, ay nagiging malinaw po ang direksyon ng buhay. Sa Psalms 104 verse 35, ang Diyos ay banal at nais niyang maalis ang kasamaan. Ang sabi dito sa 35, mawawala nawa o mawala sa lupa ang mga makasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan dahil sinisira nito ang tao at ang mundo. Hindi ibig sabihin nito ay ayaw na ng Diyos sa tao, kundi ang kasalanan ang kanyang kinamumuhuyan. Ang kasamaan at kasalanan ay ang siyang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Nais ng Diyos ang pagsisisi, tunay na pagsisisi at pagbabago ng buhay. Parang isang mabuting ama na gustong alisin ang masamang impluwensya sa kanyang tahanan upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Ganon din ang Diyos. Nais niyang linisin ang ating puso at mundo. Mundo ng kasalanan. Kaya tayo po ay matutong magpasalamat araw-araw sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa, yung mga expression natin ay palitan natin. To God be the glory. Hallelujah. Kapag nakita natin ang kabutihan ng Diyos, mas malalim ang ating pagsamba. Gawin po nating lifestyle ang pagsamba, hindi lang sa tuwing linggo,
sa simbahan, kundi araw-araw. Bantayan natin ang ating mga isip at mga puso. Ang iniisip natin ay nakakaapekto sa ating pamumuhay. May isang quote na, what's your word? It will become, what's your thought? It will become an action. Lumayo sa kasalanan, hindi maaring sabay nating mahalin ang Diyos at yakapin ang kasalanan. Mamuhay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hayaan nating makita si Kristo sa ating mga salita, sa gawa, at sa pamumuhay. Ang Psalms 104:31-35 ay paalala ang buhay natin ay dapat puno ng pagpupuri, pasasalamat, at kabanalan. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, may Diyos na nananatiling dakila at tapat. Habang tayo ay may hininga, may dahilan tayong sumamba. Habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon tayong mamuhay para sa Kanya. At sa huli, ang tunay na layunin ng buhay ay hindi kayamanan o tagumpay, kundi luwalhatiin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa amin sa muling pagpapaalala sa amin ng iyong kadakilaan. Sa iyong kadakilaan at kabutihan, O Lord, turuan mo kaming maging mga taong mapagpasalamat at tunay na sumasamba sa iyo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa at pamumuhay. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso at isip. Puspusin mo ang aming mga kaisipan at aming mga puso. Linisin mo ang bawat kasalanan, mga pagkukulang naming nagagawa araw-araw. Lord, tinatagubilin namin sa inyo ang aming mga galit, inggit, takot at anumang kasalanan na humahadlang sa aming relasyon. Tulungan mo kaming mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ng bawat pamilya at nakikinig ngayon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Mga kabataan, mga anak, ingatan mo po, lalong-lalo na ang aming mga kapamilya. Dalangin din namin, O Lord, ang mga OFW na nasa malayong lugar sa kanilang mga minamahal sa buhay. Pagalingin mo ang mga may sakit at bigyan mo ng lakas ang mga pinanghihinaan ng loob. Ipinanalangin din namin ang bansang Pilipinas, ang aming mga senadors, ang aming mga leaders hanggang sa mga kapitan at mga barangay tanod. Gabayan mo ang aming mga pinuno at bigyan mo sila ng karunungan, katapatan at takot sa Diyos. Naway magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at tunay na pananampalataya ang aming bayan. At higit sa lahat, Panginoon, naway ang aming buhay ay maging awit at papuri para sa iyo habang buhay. Ito ay dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa inyo. At yan po ay isang pagpapala. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ang pangalawang yugto ng ating program ay ang batian portion. Yung mga bumabati, yung bumati kahapon. Alright, yung mga live na nandito ngayon sa ating messenger, greetings kay Ma'am Caroline, kay Alejandro Dupra. Okay, dyan sa Chairman Alejandro Dupra dito sa Santa Fe. And of course, saying hello kay Ate Marita Ignacio dyan po sa Ilagan. Kay Matet Iyas Bargamentos mula sa Davao City. And of course, said hello kay Ma'am Ching Blanquera. Yan, mga ka-alumni dyan sa Dagupan City. Magandang oras po sa inyo. At kasama din natin si Pastor Lerion, Darren Lerion. At narito ang kanyang may mensahe po siya ngayon. Greetings mula sa saan nga na?
Oh. Okay, pakinggan po natin ang message mula sa Tacloban. Maraming salamat, Pastor Darren. Blessed day, everyone. I'm Pastor Darren from Tacloban City. I just want to say hello to my founding president of Living Christian Bible Seminary, to Pastor Elan Ligmon, and also to my classmates of batch 2026-2027, Amy Jacob. This is my encouragement word from the scripture from 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pasensya na po, biglang may nag-play dito. Okay, baka pwede nating ulitin. Blessed day, everyone. I'm Pastor Darren from Tacloban City. I just want to say hello to my founding president of Living Christian Bible Seminary, to Pastor Elan Ligmon, and also to my classmates of batch 2026-2027, Amy Jacob. This is my encouragement word from the scripture from 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Praise the Lord. So yan po yung message ni Pastor Darren Lerion mula sa Tacloban. Thank you very much, Pastor Darren. Pasensya na, medyo nagkaroon ng konting technical dito. Hirap talaga pagka live. Pero mamaya, meron po tayong tawag dito, replay. At yung replay na po yan ay nandun po yung kabuuan. Dito kasi, pag sinabi mong live, kailangan may kasama ka. Ganyan po ang, pag sinabi mong live, lahat ng mali. Lahat ng konting ay may mga glitches. Lalo kapag wala kang technician. So, wala pa akong pambayad ng mga producer. Ibig sabihin, technical person. Anyway, purihin ng Panginoon at maraming salamat, Pastor Darren Lerion sa Tacloban. At purihin din ng Panginoon sa iyong ministeryo, lalong-lalo na sa ating mga kapulisan na minimisteryo mo. At gamitin ka ng Panginoon ng mas malawak pang mga gawain. Okay, may mga greetings din tayo mula kay mula sa Isabela. Saan na ba yan sila? Greetings na binabati ang wala kasi akong tawag dito. Ayan. Good morning, mate, and God bless. A message coming from LB Manuel. LB, nakikita ko sa FB mo yung kasalukuyang mga problema mo. Medyo mahirap talagang lutasin. Pero ang masasabi ko ay siguro mas maganda kapag pumunta na kayo doon sa inyong mga punong barangay at doon mag-usap-usap. Lalong-lalo na sa ikaw ay babae at mag-isa lang yata dyan. Okay? At least magkaroon po ng yun po yung tamang proseso. Greetings also mula kay Kuya Maning Dagdag. Batiin mo rin. Okay, greetings going out to Pastor Ferdy Biernes ng Jesus the Solid Foundation and United Arab Emirates, Pastor Rolly Serrano at JSF Pampanga, Jesus Solid Foundation Pampanga, Pastor Biole Rodaste, JSF Sambales. Oo nga, Sister Biole. Dito lang sa may Palawig yun. maraming salamat. The greetings coming from Kuya Pastor Roman Dagdag and Pastora Marlene. And of course, and hello also. Greetings kay Tessie Giwo and Manfred sa Germany. Okay? Purihin ang Panginoon.
Dahil naalala ko ito noong araw si Sister Tess ay nakikinig lang din. At nung tumanggap sa ating Panginoon at nagkaroon siya ng desire para maglingkod ng bilang isang missionary. Also, greetings going out to Christine in Val Dedal sa Jensan. Ayan, greetings coming from Kuya Maning, sa daddy mo. And of course, and hello kay, excuse me po, naalala ko si Enriquez. Pag umuubo yun, excuse me po. And greetings going out to Faye Timbol sa ngayon may pinagdadaanan. Okay, so pag-pray po natin yung mga pinagdadaanan niya. Pero nakasingit ang kaaway, kaya meron siyang kaibigan. Sige po, ipag-pray po natin sila. Ano man ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Okay, and greetings sa ating mga kaibigan yan sa ating mga GC, sa lahat ng mga alumni. Nandiyan pa si Sir Jake or Rolando Fernandez. Okay, and greetings, nabati ko na, no? Si Caroline, si Matet, of course to Rowena, to LB, yan. Si Mar. And of course, and hello kay Franson Lasiste, Ray Mina, Napoleon, si Nap. At si Emil Kabigting at kanyang asawa. And say hello also kay Bibian Lardizabal Chimino. Lagi pong nariyan. And kay Madam Sherlyn Kapulong Estrella, si Jean Blanquera, si Mate Lilia Bribon Romualdo. And of course, Olonga po, Maria Cecilia Buneo Dumlao. And greetings also kay Pastor Alfonso Briones sa USA. Good morning, ating Pastor. May the Lord bless you always. Kumusta na po kayo? Okay, maraming salamat. The greetings coming from Pastora Marita Ignacio. And of course, and hello sa mga katropang dagupan, mga tiga-dagupan, kay Joey Honrado, kay, of course, kay Ma'am Alma Abawag. We have also greetings coming from Canada. Ayan, pakinggan po natin. Andito, ilalive natin. Nasa na? Nawala na yata. Yun. Ito ay kahapon. Nawala kahapon. Kaya check natin. Baka meron na siya. Here we go. Pastor, di pa ako nakagawa ng message or greetings ko. So, na lang. Kakarating ko lang sa bahay. Pastor, na ng hapon. Itulog ko lang muna. Thank you. Pastor, di pa ako nakagawa ng Akala ko yun na, ba't nung nawala? Matutulog daw po muna. Okay, sige. Akala ko yun na yun eh. Ay, ito nga. Ito may kasandaling ito. Baka ito. Okay. Ngayong araw, nais kong magpasalamat sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ay para lamang kay Jesus dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig, biyaya, proteksyon, lakas at napakaraming pagpapala sa aking buhay. Sa bawat pagsubok, hamon at tagumpay, nanatiling siyang tapat at mabuti. Tunay ngang mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa panibagong araw, mabuting kalusugan, pamilya at mga kaibigan, mga pagkakataong makapaglingkod at sa kanyang pagtuloy na paggabay at habag. Kung wala si Kristo, wala akong magagawa. Ngunit sa pamamagitan niya, lahat ay posible. Amen. Sa lahat ng aking mahal na kaibigan at mga minamahal sa buhay, maraming salamat sa inyong mga panalangin.
lalo na sa aking nanay, suporta, kabutihan at pagpapalakas ng loob. Naway, pagpalain kayo ng Panginoong Hesus nang sagana, ingatan ang inyong mga pamilya, patatagin ang inyong pananampalataya at punuin ang inyong mga puso ng kapayapaan at kagalakan. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos, paglingkod ng tapat at ibigay sa Kanya ang lahat ng papuri at kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Magpapasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya ay mabuti, ang Kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Awit 101:1. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Ako si Caroline from Toronto, Canada. Lagi akong nakikinig sa araw-araw na devotion ni Pastor Amor, yung The Voice of Inspirational of the Airwaves. Thank you and have a nice day. Again, my name is Caroline. God bless us all. Ngayong araw na Amen, amen, amen. Praise the Lord. So, yun po ang voice o tinig ni Sister Caroline. Ma'am Caroline ng Toronto, Canada. Okay, purihin pa ang Diyos at maraming salamat po sa iyong message na napakaganda. Okay, and saying hello kay Master Maricar at sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikinig na katsunin pa rin. Okay, and patuloy tayo sa ating greetings and saying hello sa kay Jimanuel Fernandez at ganoon din sa aming Regional Director, si Ma'am Karen L. Tayag ng DX3L Latitude. Under po ng NTC or National Telecommunication Commission. And of course, and hello kay sino pa ito? Nabati ko na to. Mario Alicante and Pastor Limuel Tumanda, kay IPMR Robert de la Cruz Kagawad, and of course kay Teniente Molina at sa lahat ng mga kaibigan natin na laging nakikinig dyan, kay of course kay Nancy dyan sa Bataan. So purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling magkakaiwahiwalay. Sa susunod po ulit, bukas ay magkakasama tayo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, and you're listening to The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves.